i-share ko sa inyo yung mga na-realize kong nagawa kong mali para hindi na kayo magkamali uli at maulit yung mga ganitong unprofessional strategy. Today, I will teach you the 7 old strategy of networkers that will not work anymore if you apply it. So, let's proceed. Ito yung unang ginagawa namin nung nag-invite kami ng mga business partners namin sa business namin. Kasi yung friend ko na nag-invite sa akin sa opportunity na to, buti na lang nakachamba siya sa akin dahil nagustuhan ko naman yung opportunity at may desire ako na matupad yung pangarap ko, kaya naging open-minded ako. Kaso lumipas ang isang taon, honestly, walang nangyari sa business ko dahil pare-pareho lang kaming baguhan at walang alam na skills, lalo na sa selling skills. Pero kumita naman ako kahit maliit lang sa MLM business ko. Pero hindi pa rin ako naging kontento doon dahil hindi ko nakukuha yung mga goals ko at hindi ko alam talaga yung how na dapat kong gawin sa business ko. Kasi ang lagi lang sinasabi nila is puro why. Dapat alam mo kung ano yung why mo. Pero paano yung how na dapat mong gawin sa business mo? Dapat importante rin na malaman mo yun. Pareho. So, ito yung una namin ginawa. Invite all friends and relatives. Halos lahat na ng kakilala ko, kaibigan ko, lalo na yung relatives ko, yung mga parents ko, in-approach ko sila about sa ganitong business. Pero, hindi sila naging open-minded sa ganitong industriya dahil negative sila. Lagi nilang sinasabi na scam to at hindi ako kikita ng malaki dito. Ito yung unprofessional na ginagawa namin dahil halos lahat ng tao na kakilala ko, pinapakitaan ko ng business ko kahit hindi naman sila interesado. So, yun ang naging mali ko dahil doon nare-reject ako at negative sila dahil maling tao yung pinapakitaan ko ng business ko. So, ito yung share ko sa'yo na natutunan ko. If you're marketing it to all people, you are marketing to no one. So, ang ginawa kasi namin is minarket namin sa lahat ng tao. Kasi ang akala namin, kapag pinakita namin yung business namin sa lahat ng tao, magiging open-minded sila. Oo, alam namin na pwede talaga to sa lahat ng tao. Pero, hindi ito magiging open para sa lahat. Hindi sila magiging open para sa ganitong industriya. Yung ibang mga tao na ini-invite namin dahil sa lahat ng na-invite ko, kahit 1% walang nag-join sa business ko. So, yun ang totoo na nangyari sa business ko. Ito pa yung pangalawa na ginawa namin. Halos lahat ng pangalan ng prospects ko, lahat-lahat ng mga kakilala ko kahit hindi ko close, sinulat ko yung names nila lahat and then kasama na dun yung mga telephone numbers nila para matawagan namin sila at kung ano rin yung mga backgrounds nila. Ito yung ginawa namin. Cold calling. Nung nakuha na namin lahat ng mga telephone numbers nila, cellphone numbers, tinawagan namin sila lahat kaya minsan nagugulat na lang sila. Pa-English ako. Bigla ko na lang silang kakausapin at i-invite sa isang opportunity na hindi naman nila alam. Minsan nga, yung mga hindi ko kilala sa school, kinakaibigan ko sila. Tapos, ang goal ko is para makuha yung telephone numbers nila. At pag nakuha ko na yun, tatawagan ko sila. At nagbabaka sakali kami na baka pumunta sila sa opportunity namin. At yun ang karaniwang na ginagawa ng mga networkers. Nagbabaka sakali lang na yung lahat ng tao pinapakitaan nila ng opportunity na baka open-minded sila
ang sabi nila is huwag mag-prejudge. Titignan mo muna yung huwag mong i-prejudge yung isang tao na yon na hindi siya open sa opportunity mo. So, yun ang ginagawa namin. Ini-invite namin sila lahat. Pero ang totoo, hindi naman talaga nagiging open yung lahat. So, ito yung isang memes. I don't know who you are. I have lost all my phone contacts. So, yung mga natatawagan namin, hindi kami kilala kadalasan. Minsan, na iinis sila or nagtataka sila kung bakit tumatawag kami bigla-bigla. At negative na sila agad kapag minsan tumatawag kami sa kanila, sasabihin nila kaagad, networking ba to? So, ayun, negative na sila kaagad. Pag naririnig nila yung ganong business networking, naging negative na sila at hindi na sila open-minded. So, ito pa. Ang nasubukan ng iba. Pero hindi ko na sinubukan tong strategy na to dahil ayokong gawin to. Ikaw ba naman ang magbigay ng flyers sa gitna ng init ng araw? Magtitiis ka ba ng ganon? Mamimigay ka ng flyers tapos itatapon lang nila. Naranasan ko yan kasi nung may nagbigay sa akin ng flyers, kasi naghahanap kami ng mga classmates ko ng isang job opportunity. So, ang nakalagay dun sa flyers, it's a part-time job. 2 to 3 hours per week, mga ganon. Magkakaroon ka na ng income na 5,000 daw. So, naging open kami. Nakalagay dun yung address and then yung number ng contact person. So, tinext namin kung ano bang klaseng work yun. Then, nag-reply sila. Nung nag-reply sila, in-invite kami sa kanilang office daw na pumunta kami, magkakaroon doon ng orientation. So, pumunta naman kami. Nung pagdating namin doon, na-disappoint kami dahil aalokin lang pala kami ng networking. So, hindi namin tinapos yung presentation, umalis kami dahil alam namin na i-hype lang naman kami doon para mag-join sa opportunity nila. Diba unprofessional yun? Tinatago mo yung business opportunity mo sa isang job opportunity. Kaya nagkalat yung mga ganito. Kaya ikaw huwag kang basta-basta maniniwala sa mga ganyan na part-time job, 2 to 3 hours per week. So, nagkalat yung mga ganyang unprofessional network marketers. Kaya maraming tao ang negative. So, ito yung experience namin. Nakarelate ako sa memes na to. Sabi mo, magandang trabaho ang naghihintay sa akin. Networking pala. So, ayun. Sayang lang yung pagpunta namin. So, ito pa yung ginagawa namin kapag nagpo-present kami ng company, products, tsaka yung compensation ng business namin. Lagi namin dala itong mahiwagang clear book na to. Diyan nakalagay yung mga presentation namin sa business. So, kadalasan yung iba, yung friends nila na matagal nilang hindi nakita, bigla nilang tatawagan, i-approach na magkita daw sila. Tapos, halimbawa yan, itong memes na to, magkakapilang daw sila. Tapos, nung nakita sila, aalokin lang pala niya ng networking. So, di ba, unprofessional din yun. Nakala ng friend mo, miss mo siya. Yun pala, aalokin mo lang pala siya ng networking. So, di ba, madidisappoint din yung friend mo. So, ito pa, yung karaniwang nakikita ko rin sa Facebook. Marami nang nagpa-promote ng MLM business nila sa Facebook. Halos pag magbubukas ka nga ng Facebook, ang daming opportunity na pinopromote. Halos lahat na ng products nila, pinopromote nila sa timeline nila. So, parang ayoko na magbukas ng Facebook dahil puro na lang networking yung nakikita mo. Yun minsan yung nakakanis pa. Nagtatag sila sa'yo ng mga produkto nila nung opportunity nila na sumali ka sa kanila. Pero wala
naman silang permission sa'yo na mag-tag ng products nila. So, unprofessional kung basta-basta ka na lang magtatag ng mga post mo sa mga friends mo. So, huwag mong gagawin yun dahil maiinis yung mga friends mo sa Facebook at baka mamaya i-delete ka sa friends nila. So, huwag kang magi-spam, magtatag basta-basta sa mga friends mo. Kasi karaniwang hindi naman targeted yung pinapakitaan mo ng opportunity. Magiging negative lang sila sa iyo kapag ginawa mo yun. So, tanggalin mo na yun. Tanggalin mo na lahat ng pinopost mo sa timeline mo. At gumawa ka na lang ng sarili mong Facebook fan page kung gusto mo talaga mag-advertise sa Facebook. Kailangan mong pag-aralan yung Facebook marketing kung ano yung tama na dapat mong gawin. So, yan. So, ito yung panghuli, mangidnap o mamusakal. Naranasan ko na rin to dahil yung classmate ko, in-invite niya ako sa kanilang business opportunity meeting sa office nila. Pumunta kami. Ang sabi niya may pupuntahan lang kami na opportunity. Hindi ko alam kung ano yun eh. Hindi ko alam, wala akong idea kung saan kami pupunta. Hindi niya sinasabi kung ano bang meron doon. Ganun. Yun yung mumusakal, pangingidnap ng mga prospects para lang makapagpapunta ng tao dun sa office nila. Ito yung memes. Attend a meeting and tell everyone is going to be a millionaire. So, parang pag nandun ka sa business opportunity meeting, na-hype ka kasi dahil sa posibleng pera na kikitain mo na magiging milyonaryo ka daw. So, ayun, na-hype ka basta-basta. So, it's unprofessional kung basta-basta ka na lang mangingidnap ng prospects mo para lang makapagpapunta ng tao dun sa office nyo. So, wag mo rin gagawin yun dahil magiging negative din yung mga ini-invite mo at yung iba, minsan hindi willing mag-join sa'yo. So, di ba parang desperate ka tignan para sa kanila kung ginagawa mo yung lahat ng strategy na pinapakita ko sa'yo kanina. Mga old strategy na to. So, wag mo na tong gagawin. Dapat malaman mo na yung mga bagong skills na gusto kong ituro sa'yo. So, mag-invest ka muna sa sarili mo para makapag-acquire ka ng mga bagong strategies at skills na effective para ikaw na mismo ang habulin ng mga prospects mo at hindi mo na kailangan mamilit pa sa kanila para lang sumali sa opportunity mo. Meron at merong mga tao na willing talaga na sumali sa opportunity mo dahil may desire sila na matupad yung pangarap nila. Karaniwang yung mga na-invite mo na yun na negative. Yun yung mga taong walang pangarap sa buhay. Gusto lang nila siguro magtrabaho forever. So, ayun. Ganun yung mga tao na hindi mo dapat pakitaan ng opportunity mo. So, I hope na nakatulong ito sa'yo at marami kang natutunan.